Nag-resign bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC si Vice President Sara Duterte. Pero ang dahilan ng bise sa kanyang pag-alis sa gabinete, hindi sinabi. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education. Personal daw na nakipag-usap si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa resignation letter ng bise, nakasaad ang 30-day notice para magkaroon ng maayos na transition sa lahat ng central office ng DepEd. Pero hindi binanggit ni VP Sara ang dahilan sa pagbibitiw. Sa press conference kanina ng bise, ibinida niya ang kanyang mga nagawa sa 2 taong pagiging kalihim ng DepEd. Kahit daw hindi na siya secretary, patuloy daw siyang nakabantay bilang Vice President. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Bago ang presko ni Duterte, nauna nang kinumpirma ng Malacanang ang kanyang resignation. Bukod sa trabaho bilang DepEd Secretary, nagbitiw din ang bise bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon sa palasyo, tumanggi ang bise na ibigay ang dahilan ng kanyang pagkala sa gabinete. Gayunman, pinasalamatan siya ng Malacanang sa kanyang serbisyo. Tinanggap na rin daw ng Pangulo ang resignation. Effective sa July 19 ang pagbibitiw ni VP Sara sa DepEd at NTF-ELCAC. Nitong Lunes lang, sa isang event sa Angeles City, Pampanga, muling binanata ng kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos. Hindi na yan bago dahil ilang beses na rin namang binira ni Baste at maging ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang Pangulo. Tinawag pa nga nilang adik si PBBM. Yan nga ang dahilan kaya ilang beses na nawagan ang ilang kritiko na magkaroon naman ng kaunting kahihiyan si VP Sara at magbitiw na sa gabinete. Matatandaan ding ilang beses hindi nagpansinan ang bise at si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa pagtawa raw ni VP Sara habang binabanatan ng mag-amang Duterte si PBBM. Nagsimula ang tila lamat sa relasyon ni na VP Sara at mga taong malalapit kay PBBM nung nakaraang taon nang magbalasahan ng liderato sa Kamara. Natanggal si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Matapos niyan, kumalas na si VP Sara sa lakas CMD, ang partido ni na Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. Si Arroyo ang sinasabing susi kaya nabuo ang tambalang Marcos Duterte. Dito na rin nagsimula ang mga parinigan gaya ng bansag na tambaloslos. Dumagdag pa ang inalis na confidential funds sa DepEd at Office of the Vice President. Nito lang nakaraang linggo, sa bibig na mismo ni VP Sara nang galing, wala na ang unit team. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.